Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video, and in today's vlog, ito, ah, Binance. Okay, tuloy na. Sabi dito, SEC proceeds with blocking of Binance mga kamata. Okay, so ibig sabihin lang nun, sa Pilipinas hindi mo na pwedeng gamitin ng Binance. Okay, ang mga diskarte lang na pwede mong gawin dyan is using VPN mga kamata. Pwede kang gumamit ng VPN kung gusto mo pa rin gumamit ng Binance. Pero syempre, kung ako sa inyo, i-transfer nyo na lang yung mga asset nyo sa ibang platform tulad ng OKX. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa description sa baba. Or meron din yung marami namang platform tulad ng Bybit, BitGet, mga ganun. Pero nasa OKX ako ngayon eh. So kung gusto nyo sa OKX, simple lang din naman siya. Maganda din yung interface niya mga kamata. At ayun, pwede ka rin mag-trade, okay, mag-futures trading. So parang similar lang as Binance. So yun nga lang, ang Binance kasi mga kamata is hindi sila nakapag ng license, okay? So basahin natin siya mga kamata. Hindi naman natin siya babasahin lahat. Kumbaga, iisa-isahin lang. So ang sabi dito, as the largest cryptocurrency website in the world, Binance currently has an average daily trading volume of $65 billion, covering more than 402 cryptocurrencies. So ibig sabihin, sila yung number one trading platform sa buong mundo mga kamata. So ngayon sa Pilipinas, wala na siya, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya gagana sa ibang bansa. So that's why I said, pwede kayong gumamit siguro ng maybe, try nyo, VPN. Pero sa akin, para hindi na siya masyadong mahirap or complicated, switch na lang sa ibang platform. So, tinransfer ko na lang yung fund ko from Binance to OKX. So, ganun lang naman kasimple mga kamata. So, the group has been actively employing promotional campaigns on social media. Kung nakita niyo mga kamata, ang dami pa nilang mga promotions dito sa Pilipinas. Yun pala, hindi pala sila nakapag-secure ng license sa SEC para legally makapag-operate dito sa Pilipinas. So, Binance, however, has not secured from SEC, yun yung sinasabi ko, yung lisensya to solicit an investments from the public, nor to create or operate an exchange for the buying and selling of securities as required by Republic Act, etc., etc. So the SEC warned the public against investing in and using Binance. So alam naman na natin yan. Lahat naman tayo, siguro nung nagsimula yung Axie, tapos biglang bumagsak, doon na natin nalaman yung sinasabi na do your own research. Dapat kung mag-i-invest ka, willing ka na, tawag doon, yung afford to lose mo lang mga kamata. So I think dapat mas matured na ang Pilipinas ngayon. So I don't think dapat na gawin to ng Pilipinas no sa Binance. So dapat hinayaan na lang nila makapag-proceed. Sa opinion ko lang mga kamata, kanya-kanya tayong opinion. Hinayaan na lang sana nila makapag-proceed ang Binance, and then kasi matured naman na ang Pilipinas. I mean, marami naman ang na denggoy, kumbaga marami na natalo sa trading. So ngayon pa nila ipapasara, 'di ba? So dapat ganon. Tapos binigyan na lang sana nila ng lisensya or pinag-fine na lang sila, pinagmulta. Nakatulong pa sila sa Pilipinas, kumbaga. Or kung ilang milyong dolyar man yung pwede nilang i-fine sa Binance. I think affordable naman yan ng kumbaga afford naman yan ng Afford naman yan ng Binance mga kamata na ibayad yung ganong kalaking pera para patuloy na makapag-operate dito sa Pilipinas. Pero ewan ko bakit tinuloy pa rin ng Pilipinas na iban ang Binance, okay? So ngayon lang yan. So 2023 pa yan, November 2023 pa tumunog yung balita, ito. Pero ngayon siya, siguro nagkaroon ng maraming hearing, and then, ayan, Bongbong Marcos, tapos matindi-tindi din yung mga nito mga tagapagsalita ng ng SEC about dito sa trading platform na to. So against talaga sila. So considering the size and volume of Binance operation, however, the SEC ensured that the investing public would have enough time to exit the platform. So yun, kaya nila sinabi nung November na at least may leeway pa, kumbaga makakapag-exit ka pa bago dumating ang April or March, kasi ngayon na ipapasara yan. So siguro meron naman na yung time na nakapag-transfer na kayong lahat, sana naman, bago maklose yung Binance dito sa Pilipinas. So kung sakali man na meron pa kayong naipit na mga funds doon sa Binance mga kamata, no? Gawa na lang kayo ng, kung sakaling close man ngayon, kasi hindi ko na na-check yung Binance ko eh. Gawa na lang kayo ng VPN, then connect nyo sa ibang bansa, or halimbawa US or Hong Kong. Kung saan man open yung Binance, no? I don't think naman na mawawala yung yung mga asset nyo. I don't think so. So makukuha nyo pa rin siya. Tapos transfer nyo sa ibang platform para hindi siya masyadong complicated, di ba? So the SEC has been actively working with the NTC to block the websites illegally offering investments in the country. So in February,
The NTC ordered all internet services providers to block the websites and apps of OctaFX and MyTrade. So hindi lang pala Binance. So marami pang iba. For the protection of the investing public upon the commission's request. So, ayun mga kamata. So, sabi, credit nga pala to sa Bitpinas mga kamata. So, sila yung nag-post dito kanina, nakita ko lang, na-check ko lang. Tapos, chinek ko rin yung BNB coin ng okay naman. So, kasi November pa naman to na i-announce. Tapos, tawag doon, magbo-bottom at magbo-bottom naman kasi talaga tong mga token kasi, 'di ba? Bearish siya since last year. So ngayon lang naman ulit mag-halving. Tiba-tiba naman tayo ngayong bullish year. Okay, so 4 years or almost 5 years tayong mag-e-enjoy sa bullish. So kanya-kanyang token na lang yan, kanya-kanyang research. So paalala ulit mga kamata, no? So kung sakali mag-i-invest kayo, do your own research always. Huwag niyo kalimutan na mag-research. Huwag niyo kalimutan na, syempre, of course, yung fundamentals, yung basics, kumbaga, bago kayo mag-invest. At invest nyo lang kung magkano yung afford nyo mawala. Kumbaga, sugal, parang ganun. Pero syempre, pag-aralan nyo, kaya nga sinasabi kong do your own research. Para pag napag-aralan nyo, meron kang 80% chance or 90% chance na hindi siya scam. Okay? May chance pa na ikaw ay pumaldo. So once again mga kamata, if you like this video, please like, comment, share, of course, subscribe, and have a good day. Kamata out. Peace.